Kamusta mga Paps? Andito naman ang inyong lingkod, si Papi George, at Papi na lang ang tawagan natin sa isa't isa para medyo natural lang usapan natin. 2025 na, at para sa iba natin mga kabayan, ang Australia ay bagong bansa kung saan sila magmamigrate o magtatrabaho. At itong topic natin ngayon is yung mga tips na mabibigay ko sa inyo kung ano yung mga pwede nyong unang asikasuhin pagdating nyo dito sa Australia. Paps, hindi ko nasasama yung bahay kasi yung bahay alam naman natin, given na yon. Kailangan na kailangan natin yon. Pag before tayo dumating dito, kailangan nating asikasuhin. At may video ko kung paano kayo maghanap ng bahay o apartment na pwede nyong rentahan para pagdating nyo dito sa Australia, may matutuluyan kayo. So tara, umpisa na natin. Unang-una, pagdating natin sa Australia, kailangan natin ng bank account. At dito sa Australia, meron sila tinatawag na Big Four banks, which is NAB, o National Bank of Australia, ANZ, which is Australia New Zealand Bank, CBA, which is Commonwealth Bank of Australia, at Westpac. Doon kayo pwedeng mag-open kasi may majority sila ang nag-ooperate ng bangko dito sa Australia. Pero may mga maliliit din naman na bangko like St. George, BOQ, at marami pa. Ang tips ko na mabibigay sa inyo is, first, pwede naman kayong mag-apply online or you can directly go to the bank and apply for a bank account. Now, ano yung mga requirements na kailangan nila? Normally, hihingan ka lang nila ng passport at yung visa mo. Another tip na mabibigay ko sa inyo is mag-open kayo at least 2 account dun sa banko. First one is yung everyday account nyo, which is yung my ATM or debit card. So, yun yung gagamitin nyo for everyday transaction like mag-grocery kayo or may bibiling kayo in a store. Pwede nyo siyang i-swipe or i-tap, debit card basically. And the second one is yung Saver account nyo, which is more interest na mabibigay sa inyo monthly or annually compared dun sa everyday account nyo. May mga condition lang dun sa Saver account na normally ini-implement ng bangko tulad na kailangan wala kayong withdrawal for the month and may deposit kayo, or pwede kayong mag-withdraw pero kailangan yung savings nyo for that specific month is more than sa withdraw nyo. So basahin nyo na lang yung mga conditions for the Saver account pero mataas talaga ang interest na binibigay nila compare sa everyday account. Susunod, kailangan mong magkaroon ng isang reliable remittance service pagdating mo dito sa Australia. Especially kapag nagtatrabaho ka rito, syempre kailangan mong mag-remit or magpadala ng pera sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas or sa ibang bansa. Ang magandang balita is merong isang service na reliable, fast, and secure na makakapag-send ka ng pera diretso sa bangko or GCash or Maya or even pick up sa Cebuana Luwilier from dito sa Australia. At yon ay yung Tap Send. At ito maganda, Paps, bukod sa maganda ang palitan nila, normally kapag nagre-remit ka sa Pilipinas or sa ibang bansa, meron remittance fee. Ang Tap Send, wala kang babayarang remittance fee. Napakadali lang umpisahan. So gamit mo yung cellphone mo, i-download mo lang yung application na Tap Send sa App Store or para sa mga Android is Google Store or Play Store yata yung tawag doon. Hindi ko alam. Pero Apple kasi ako. Tapos, kailangan mo lang syempre mag-sign up. Una, gamit yung pangalan mo, yung email address mo, yung mobile phone mo dito sa Australia, at isang ID. Pwede yung passport. Yung IDs gagamitin lang nila for verification at tapos magsi-selfie ka doon. Tapos, once na na-verify nila, napakabilis nilang mag-verify. Within 5 to 10 minutes, verified ka na. And yung mismong sign-up process nila is less than 10 minutes lang din. Pwede ka nang magpadala sa Pilipinas. At yung mga kaibigan natin sa Tap Send ay magbibigay ng additional $30 kung gagamitin nyo po yung promo code ko, which is PINOS. So, during the padala process, social padala process, is i-add nyo lang yung promo code. Doon, may isang button doon, add promo code, PINOS, at automatic po. For example, $50 yung papadala nyo, automatic $80 yung ipapadala ng Tap Send doon sa bank account or GCash or Maya kung saan po kayo magpapadala. Dude, 1,000 na rin yun pang Jollibee na rin yun. So maraming salamat sa Tap Send sa continuously
na pag-support nila sa mga OFWs and mga migrant workers na kailangan magpadala ng remittance sa Pilipinas. Now, kung bago ka dito sa Australia, of course, sa mga ID na dala mo pa lang is mga Philippine IDs mo. Kung kailangan mo ng Australian ID, of course, hindi ka pa naman makakapag-apply ng passport kasi hindi ka pa citizen unless mag-apply ka ng driver's license. Ang pinakamadali na ID na makukuha mo pagdating mo dito sa Australia is yung age proof card nila. So, kung 18 plus ka na, normally nagbibigay sila ng age proof card para for identification purposes. And yung age proof card is isang valid government ID na tinatanggap across Australia dito. Ilalagay ko yung link sa baba kung saan kayo makakuha nun kasi kada state dito sa Australia, iba-iba sila. Ang mga requirement lang na hinahanap nila para makapag-apply ka ng age proof card is normally yung passport mo. Kung dala mo yung birth certificate mo, pwede mong ipakita. Kung meron kang bank account, which is yung tinalakay natin kanina, yung sinabi ko sa inyo, Paps, kung paano kumuha ng ATM, tinatanggap din nila yon as requirement sa age proof card. So, kuha na. Of course, kung magtatrabaho ka dito sa Australia, isang napaka-importanting bagay na magkaroon ka is yung tax file number mo or yung TFN. So, kumbaga, sa atin niya sa Pilipinas, ito yung BIR number mo na ginagamit ng employer or ginagamit mo para magbayad ng buwis or tax dito sa Australia. So, kung paano mag-apply ng TFN, ilalagay ko po yung link sa baba sa ATO or yung Australian Tax Office website nila paano mag-apply. Madali lang naman po tapos magkakaroon ka na ng TFN. And isang tip ko is yung TFN nyo po is sarili ninyo lang. Huwag nyo siyang ibibigay sa ibang tao pag may tumawag sa inyo na kailangan namin ng TFN mo for ganitong bagay. Huwag nyo pong ibibigay yung TFN nyo unless of course sa employer nyo lang po. And sa accountant nyo, kung may accountant kayo, paggagawa ng tax nyo dito sa Australia. At of course, pagdating nyo po dito sa Australia, kailangan nyo po ng Australian phone number. Tulad po na sinabi kanina dun sa top send, kailangan nyo po ng Australian number para mag-register dun sa app. And paano po kumuha nun? Normally po, or typically, pagdating nyo po sa airport, may mga stores na po dyan. Vodafone, Telstra, Optus, and doon po makakabili kayo ng prepaid. Pwede din po kayong mag-apply ng postpaid plan, which is mas sinasuggest ko po kasi mas makakatipid po kayo at mas marami po yung data na mabibigay po sa inyo and minsan makakapag-hingi pa po kayo ng discount. Lalong-lalo na po kung mas matagal po kayo dito. Mas advisable po na mag-postpaid po kayo at kasi po normally po yung mga store po na yan is nagpa-plan din po sila ng mismong phone. And yung phone po na yon is minsan pwede nilang i-divide yung bayad in 2 years, in 3 years, depende po of course sa validity ng visa nyo. And yun nga po, good segue, kapag nag-apply po kayo ng postpaid plan and magkukuha po kayo ng cellphone, normally po hinahanap po nila yung visa po ninyo para of course, kung ang visa nyo po is 2 years, hindi naman po kayo nila bibigyan ng 3 years na plan. So, visa po and valid ID po yung kailangan nyo. Another one na kailangan mo kasuhin o kunin pagdating mo dito sa Australia is yung mga public transportation card nila. Kasi, hindi naman kagad magkakaroon ka ng kotse pagdating mo rito unless mag-rent ka. And kung magta-taxi ka naman or mag-Uber, medyo mahal. So, ang advice ko is kumuha kayo ng public transportation cards tulad ng Go Card dito sa Queensland, Opal sa New South Wales kung nasa ng Sydney, and Mica, Mickey para naman sa Victoria kung nasa yung Melbourne. Ang kagandahan is walang additional requirement para kumuha ng public transportation card. Kailangan mo lang talagang bayaran yung mismong card, and dito sa Queensland for the Go Card, mga $10 lang Paps yung ibabayad mo, tapos mag-reload ka na lang na mag-reload kung gagamitin mo. Dito rin sa Queensland at the moment is may kung saan anong man ang gamit mo, bus, ferry, or train, 50 cents lang ang pamasahe. So talagang tipid na tipid ka kapag public transportation card. Although majority of the cities dito sa Australia is tumatanggap na rin sila ng debit card or credit card para pamasahe,
or gamitin para pamasahe sa public transportation. Hindi lahat, however, gumagamit ng ganun. For example, dito sa Queensland, may mga bus na at natanggap lang na talaga nila is yung go-kart. One tip na maibigay ko sa inyo is huwag nyong kalimutang mag-touch on and mag-tap off. Kasi mas mahal yung babayaran nyo kapag nakalimutan yung gawin yung touch on and touch off. Ano yun? So before ka pumasok ng bus, for example, magtatap ka, itatap mo yung go-card mo, and after mong bumaba, or before ka bumaba, itatap mo ulit yung card mo. So that actually completes the entire cycle of one specific ride. At kung nagbabudget naman po kayo at kailangan po, of course, bumili ng gamit sa bahay, sa apartment, or sa room, huwag po kayong bibili sa mga groceries or convenience store ng mga gamit kasi mahal po sila. Yung mga gamit po sa mga apartment and bahay, normally po mas makakamura po kayo kung bibili kayo sa mga stores tulad ng Big W, Kmart, or Target. Yung tatlo po na yon yung recommended ko. Kung meron pong malapit na IKEA, of course, mas mura din po sa IKEA yung mga gamit sa bahay. Pag pumunta po kayo sa mga grocery at bibili kayo ng extension cord, bibili po kayo ng hangers, medyo mapapamahal po kayo. Again, yun lang naman po kung nagbabudget po kayo. Of course, kung may naman po kayong bumili ng mga bagay sa mga groceries or mas convenient po sa inyo pumunta sa mga groceries, depende po sa location nyo, pwede po kayong bumili. Speaking of groceries, dito po sa Australia, may tatlo pong major groceries. So, Woolworths or Woolies, Coles, and Aldi. Normally, yung Woolworths po and Coles is sila po yung nag-i-stock na mga may brand po, yung may kilalang mga brands in terms of groceries. And yung Aldi naman po, medyo mura-mura naman po yung mabibili nyo kasi po yung karamihan po na binebenta nila is medyo hindi po kilalang brand. Pero the quality naman po is pumasa sa Australian quality. So, okay naman po bumili sa Aldi. Normally po kami, nabili din po kami sa Aldi, lalo na naman po yung mga meats namin kung hindi po kami makakapunta sa Costco. Yun naman po pala another thing, kung mayroon pong malapit na Costco sa inyo is, advice ko po is mag-apply po kayo doon. It's a more on bulk, meaning like SNR po dyan sa Pilipinas, pero mas makakamura po kayo di hamak. Isang tip ko po para mas makamura-mura po kayo kung bibili po kayo sa Woolworths or Coles is normally po meron po silang mga stickers na nilalagay sa shelf na nakasale po yung bagay na yon or yung grocery item po na yon. Yun po yung piliin nyo. Again, kung nagbabudget po kayo, pwede po kayong gamitin yung tip na yon para makatipid-tipid. Another tip naman po, dito sa ibang grocery dito, lalo na kapag sa mga may sandwiches sila, meron po silang roast chicken. Another tip is nagbababa po sila ng presyo. For example, $10 for a roast chicken na buo. Kunwari po is alas 8 na and alas 9 po yung sarado nila, binababaan po nila ng presyo yun to, for example, $6 or $5. So kung nasa ganong oras po kayo nagsha-shopping, minsan po talaga makakita po kayo na mas pinababa nilang presyo for that specific day. And last tip ko po dito sa inyo is kung hindi naman po kayo pihikan and normally po gusto niyo lang bumili ng isang gamit na second hand, lalo na po yung mga big purchases nyo, second hand po muna ang gusto nyong gamitin, pwede po kayong gumamit ng mga application tulad ng Facebook Marketplace or dito po sa Australia, meron po din silang Gumtree. Of course, alam naman po natin ang risk sa mga ganong mga kalakaran. Of course, pupunta po kayo doon sa mismong area kung saan nyo po pipick upin yung gamit or bagay na bibili nyo. Pero typically po is 99% of the time is safe naman po yung pagbili sa mga ganong Facebook Marketplace or Gumtree. Of course, titignan nyo po yung quality. Kung may mga tanong po kayo, tatanungin nyo lang po dun sa seller tapos kaliwaan na kayo ng bayad normally. So cash, bibigay po sa inyo yung bagay. To be honest po, si Papi po, yung breeder po na contact namin or nabilan namin kay Papi is sa Gumtree namin siya nakita. So okay naman si Papi, di ba? Cute-cute nga eh.
For sure marami pa po akong nakalimutan, and kung may mga bagay po lalo na yung mga nandito na sa Australia na mabibigay na tip para po sa ating mga bagong kababayan na darating or bago din dito sa Australia, i-comment down below nyo lang po, and for sure ma-appreciate po nating lahat yun, specifically po nila. Ayun lang po mga paps, sana po is may natutunan po kayo dito sa video na to. Ingat po kayo kung nasan man kayo at ano man ang ginagawa nyo. Babayu!